Buod ng Kabanata 16, si Sisa. Ang kadiliman ay nakalatag na sa buong Santinakpan. Mahimbing na natutulog ang mga taga San Diego pagkatapos na makapag-ukol ng dalangin sa kanilang mga yumaong mga kamag-anak. Pero si Sisa ay gising. Siya ay nakatira sa isang maliit na dampa sa labas ng bayan. May isang oras din bago narating ang kanyang tirahan mula sa kabayanan. Kapuspalad si Sisa sapagkat nakapag-asawa siya ng lalaking iresponsable, walang pakialam sa buhay, sugarol, at palaboy sa lansangan. Hindi niya asikaso ang mga anak, tanging si Sisa lamang ang kumakalinga kay Basilio at Crispin. Dahil sa kapabayaan ng kanyang asawa, naipagbili ni Sisa ang ilan sa mga natipong hiyas o alahas nito noong siya ay dalaga pa. Sobra ang kanyang pagkamartir at hina ng loob. Sa madalang na pag-uwi ng kanyang asawa, nakakatikim pa siya ng sakit ng katawan. Nananakit ang lalaki. Gayunman, para kay Sisa, ang lalaki ang kanyang bathala at ang kanyang mga anak ay anghel. Nang gabing iyon, abala siya sa pagdating ni Basilio at Crispin. Mayroong tuyong tawili at namitas ng kamatis sa kanilang bakuran na siyang ihahain niya kay Crispin. Tapang baboy damo at isang hita ng patong bundok o dumara na hiningin niya kay Piloso Potasio ang inihain niya kay Basilio. Higit sa lahat, nagsaing siya ng puting bigas na sadyang inani niya sa bukid. Ang ganitong hapunan ay tunay na pangkura na gaya ng sinabi ni Piloso Potasio kina Basilio at Crispin nang puntahan niya ang mga ito sa simbahan. Sa kasamaang palad, hindi natikman ng magkapatid ang inihanda ng ina sapagkat dumating ang kanilang ama. Nilantak ang lahat ang magapagkaing nakasadya sa kanila. Itinanong pa niya kung nasaan ang dalawa niyang anak. Nang mabundat ang asawa ni Sisa, ito ay muling umalis. Dala ang sasabunging manok at nagbilin pa siya. Natirahan siya ng perang sasahudin ng anak. Windang ang puso ni Sisa, hindi nito mapigilan na hindi umiyak. Paano na ang kanyang dalawang anghel? Ngayon lamang siya nagluto, tapos uubusin lamang ng kanyang walang pusong asawa. Luha ang nagsaing siyang muli at inihaw ang nalalabing daing na tuyo sapagkat naaalala niya, darating na gutom ang kanyang mga anak. Hindi siya mapakali sa paghihintay upang maliw sa sarili, di lang iisang beses siya umawit ng mahina. Saglit na tinigil niya ang pag-aawit ng kunduman at pinukulan niya ng tingin ang kadilimang bumabalot sa kapaligiran. Nagkaroon siya ng malungkot na pangitain. Kasalukuyan siyang tumadalangin sa mahal na birhen. Nang gulantangin siya ng malakas na tawag ni Basilio mula sa labas ng bahay. Ito ang mga key points ng Kabanata 16, si Sisa. Paglalarawan sa buhay ni Sisa na nakapag-asawa ng irresponsableng asawa na si Pedro, ngunit bathala ang turing niya rito. Itinuturing naman niyang anghel ang kanyang buhay, ang dalawang anak na sina Basilio at Crispin. Pinaganda niya ng masarap na hapunan si Sisa para sa kanyang mga anak. Dumating ang lasenggerong asawa at inubos ang inihandang pagkain. Nagkaroon siya ng isang masamang pangitain na ikinatakot niya. May kumatok sa kanilang pintuan, si Basilio. Ito mga kanser ng lipunan, kahinaan ng kababaihan, katamaran, pagkahilig sa bisyo. Ito ang mga tauhan sa Kabanata 16, si Sisa. Sisa, ang ulirang ina ng dalawang sakristan, maalalahanin at maasikaso ngunit hindi magawang pagtanggol ang mga anak laban sa asawang mapaniil at mapagsamantala gayong ito naman ay tamad at sugarol. Basilio, ang panganay na anak ni Sisa na nakatakas mula sa mga gwardiya sibil, ngunit labis na nababahala sa kinasadlakan ng
nakababatang kapatid, naglakas loob na maglayas at pumunta ng Maynila upang doon ay magbago ang buhay. Crispin, ang bunsong anak ni Sisa na pinagbintangan na nagnakaw ng 2 onsa. Hindi nabanggit sa nobela ang naging kahinatnan niya. Piloso Potasio, ang mayamang nagbigay kay Sisa ng masarap na ulam para sa kanyang 2 anak na kinain naman ng kanyang asawang si Pedro. Pedro, ang asawa ni Sisas, na ama ng 2 batang sakristan. Tamad at iresponsable kung siya ay ilarawan ng kanyang pamilya, sapagkat mahilig niya ang pagsusugal at pagtambay. Ito ang tagpuan ng Kabanata 16. Ang kabanatang ito ay naganap sa loob ng isang maliit na dampa ni Sisa na santinakpan na makikita sa labas ng bayan ng San Diego. Sa tahanang ito ay nasabik na hinihintay ni Sisa ang 2 anak mula sa simbahan sapagkat ang 2 ay pagod sa kanilang mahabang pagtatrabaho bilang mga sakristan. Ito ang aral na matututunan sa Kabanata 16. Ang kabanatang ito ay nagtuturo sa mga mababasa na mahalin at pahalagahan ang mga magulang, partikular na ang ina o ilaw ng tahanan, sapagkat marami ang kanilang isinasakripisyo upang maging maayos ang tahanan at kanilang pamilya. Ang pag-aasikaso at pagmamahal ng isang ina ay walang katumbas sapagkat ang lahat ay kaya nilang gawin basta't para sa mga anak at para sa pamilya. Buod ng Kabanata 17, Basilio. Napatigagal si Sisa nang dumating si Basilyong sugatan ang ulo. Tumadaloy ang masaganang dugo. Pinagtapat ni Basilio ang dahilan ng kanyang pagkakasugat. Siya ay hinabol ng mga gwardiya sibil at pinahahinto sa paglakad. Pero siya ay kumaripas ng takbo sapagkat nangangamba siyang kapag nahuli siya ay naparurusahan siya at paglilinisin sa kwartel. Dahil sa hindi niya paghinto, siya ay binaril. Dinaplisan siya ng punglo sa ulo. Sinabi din niya sa ina na naiwan niya sa kumbento si Crispin. Nakahinga ng maluwag si Sisa. Pinakausap ni Basilio sa ina na huwag sabihin kanino man ang dahilan ng kanyang pagkakasugat sa ulo at sa halip ay sabihin lamang na nahulog siya sa puno. Tinanong ni Sisa kung bakit naiwan si Crispin. Sinabi ni Basilio na napagbintangan na nagnakaw ng 2 onsa si Crispin. Hindi niya sinabi ang parusang natikman ng kapatid sa kamay ng sakristan mayor. Napaluha si Sisa dahil sa awa sa anak. Sinabing mga dukhang katulad lamang nila ang napapasan ng maraming hirap sa buhay. Hindi makatikim ng pagkain si Basilio. Kaagad na siniyasat ng ina nang malaman na dumating ang ama. Alam niyang pag dumarating ang ama, tumitiking ang bugbog ang ina. Nabanggit ni Basilio na higit na magiging mabuti ang kanilang kalagayan kung silang 3 na lamang. Hit sa puwera ang ama. Ito ay pinagdamdam ni Sisa. Sa pagtulog ni Basilio, siya ay binangungot. Sa panaginip niya, nakita niya ang kapatid na si Crispin ay pinalo ng yantok ng kura at sakristan mayor hanggang sa ito ay panawan ng malaytao. Dahil sa kanyang malakas na pag-ungol, siya ay ginising ni Sisa. Tinanong ni Sisa kung ano ang napanaginipan nito. Hindi sinabi ni Basilio ang dahilan at sa halip, kanyang sinabi kung ano ang balak nito sa kanilang pamumuhay. Ang kanyang balak ay, isa, hihinto na silang magkakapatid sa pagsasakristan at ipapakaon niya si Crispin kinabukasan din. Ikalawa, hihilingin niya kay Ibarra na kunin siyang pastol ng kanyang baka at kalabaw. At ikatlo, kung malaki-laki na siya, hihilingin niya kay Ibarra na bigyan siya ng kapirasong lupa na masasaka. Sa pagsusuri ni Basilio, sila ay uunlad sa kanilang pamumuhay dahil siya ay magsisipag sa pagpapayaman at paglilinang sa bukid ng kanyang sasakahin kung sakasakali. Si Crispin ay mag-aaral kay Piloso Potasio at si Sisa ay tigil na sa paglalamay ng mga tinatahing mga damit. Sa lahat ng sinasabi ni Basilio, si Sisa ay nasisihan. Ngunit lihim na napaluha ito sapagkat hindi
Isinama ng anak ang kanyang mga balak ang kanilang ama. Ito mga key points o mga key points sa Kabanata 17. Nakauwi si Basilio na duguan ang noo, nadapli siya ng bala na pinutok ng Gwardiya Sibil. Kinabahala ni Sisa ang nangyari sa anak, lalo na sa di niya pagkakasama kay Crispin. Na nagainip si Basilio na namatay si Crispin. Kinausap ni Basilio ang ina ukol sa kanyang mga plano na baguhin ang kanilang buhay, ngunit din kasama ang ama sa mga plano. Ito ang mga tauhan sa Kabanata 17 na si Basilio. Basilio ang nakatatandang kapatid ni Crispin na tumakas mula sa kumbento, ngunit nagdihim sa ina ng buong pangyayari sa sinapit nilang magkapatid sa kumbento. Ayon sa kanya, kaya siya nagkasugat sa noo ay dahil natapilisan siya ng bala ng habulin at barilin siya ng mga sundalo. Nakiusap din siya sa kanyang ina na ipaglihim sa mga kapitbahay na hinabol siya ng mga sundalo, pagkus ay sabihin na lang na nahulog siya sa puno, kaya siya nagkasugat sa noo. Si Sisa, ang ina ni Crispin at Basilio, ang labis na nag-aalala kay Basilio nang dumating ito ng bahay na may sugat sa noo. Ang nalulungkot dahil hindi kasama sa mga pangarap ang kanyang anak na si Basilio ang kanyang asawa. Hindi rin siya makatulog ng gabi ngayon dahil sa labis na pag-aalala. Si Crispin, ang kababatang kapatid ni Basilio na naiwan sa kumbento, ang pinagbintang ang magnanakaw, ang nakita sa panaginip ni Basilio na pinahihirapan ng kura at sakristan mayor. Pablo, ang nagkasakit na malubha dahil sa matagal na laot hambalos na pinarusa sa kanya sa kulungan. Mga sundalo ang humabol umano kay Basilio at nagpaputok sa kanya, kaya siya ay nagkasugat sa noo dahil nadaplisan siya ng bala dito. Itong aral at kaisipan sa Kabanata 17. Kaisipan, sa kabanatang ito ay nais ilarawan na si Basilio bilang kinatawan ng isang Pilipino. Sa kanyang pangarap ay nilalantad ni Basilio ang balak na pagkaroon ng isang lupang sakahan, mapag-aral ang kapatid at maging malaya kasama ang ina at kapatid. Ang pagsasarili at paghahangad ng kalayaan sa kamay ng Panginoong Kastila ay nasa konsepto na ng manunulat ng pagpapakita ng ganitong kalagayan ng mga Pilipino noong panahon na bilang isang Pilipino ay parang napakahirap tuparin ang mga nais mo, sapagkat lahat sila ay nasa ilalim ng pamahalaang Kastila na ang tingin sa mga Pilipino ay nararapat lamang na maging alipin. Ito ang aral na makukuha sa kabanatang ito. Bilang isang ina, kailangan na ipagtanggol mo ang iyong mga anak, lalo na kung alam mo na inaapi at naagrabyado na sila. Kailangan mong maging matapang para sa kanila dahil bilang mga bata di pa nila kayang pagtanggol ang kanilang sarili. Ikaw na inaobligasyon mo ito. Si Sisa bilang ina ay mahina, takot, lalo na sa kanyang asawa. Wala siyang nagawa ng ubusin ng pagkain ng kanyang asawang responsable ang kanyang dalawang anak. Ang mga pagkain inihanda niya sana sa mga anak, kaya ang ginawa na lamang niya ay nagluto na lamang ng tawilis at siya na lang ang nagtiis na di kumain para may matira sa mga anak kahit kakaunti. Buod ng Kabanata 18, mga kaluluwang naghihirap, napuna ng mga manang na matamlay at tila may sakit si Padre Salvi nang magmisa kinabukasan. Naroon sa kumbento ang mga manang at manong upang isangguni sa kura kung sino ang pipiliin niyang magsermon sa kapistahan ng bayan. Si Padre Damaso ba, Padre Martin o ang coordinator? Sa kanilang paghihintay, naging paksa sa kanilang usapan ang tungkol sa pagkakaroon ng indulhensya plenarya na siyang tanging kailangan ng mga kaluluwang nagdurusa sa purgatorio upang mahango roon. Ang isang karaniwang indulhensya sa kanilang pagkaalam ay katumbas na ng mahigit na 1,000
taong pagdurusa sa purgatorio. Ang mga manang na nag-uusap ay pinangungunahan ng isang batang Balo, Manang Rufa at Manang Juana. Dahil sa kanilang kaabalahan sa pag-uusap, hindi nila napansin ang pagdating ni Sisa. Siya ay mayroong sunong na bakol na puno ng sariwang gulay na pinitas niya sa kanyang mahalamanan. Mayroon din siyang halamang dagat na katulad ng pako o na paboritong gawing salad ng kura. Suot niya ang kanyang pinakamagandang damit. Tulog pa si Basilio nang umalis siya sa kanilang dampa. Dumiretso si Sisa sa kusina ng kumbento. Inaasahan niya na marinig ang tinig ni Crispin, ngunit hindi niya ito marinig. Binati niya ang mga sakristan at kawani sa kumbento. Hindi siya napansin ng mga ito, kung kaya't siya na mismo ang nag-ayos sa mga dala niyang gulay sa isang hapag. Nakiusap si Sisa at sa tagapagluto kung maaari niyang makausap ang pari. Pero sinabi na sa kanyang hindi sapagkat may sakit ito. Tinanong niya ang tagapagluto kung nasaan si Crispin. Ang sagot sa kanyang tanong ay parang bombang sumabog sa kanyang pandinig. Si Crispin ay nagtanan din pagkatapos na makapagnakaw ng 2 onsa at pagkawala ng magkapatid na ipagbigay alam na ang alila sa utos ng kura ang pangyayari sa kwartel. Ang mga Gwardiya Sibil ay maaaring nasa dampa na ninasisa upang hulihin ang magkapatid. Pagdiin pa ng alila, nangatal si Sisa na umid ang labi. Mabilis na tinakpan ang kanyang 2 tainga nang maparatangan siya ng alila na isang inang walang turong mabuti sa mga anak dahil nagmana ito sa ama. Tuliro siyang nagtatakbong nilisan ang kumbento. Gulong-gulo ang isip. Ewan. Ito ang key points sa kabanata sa 18. Ang pagkakapansin ng mga tao sa kakaibang tamlay ni Padre Salvi habang nagmimisa. Pag-uusap na mamanang ukol sa indulhensya na maaari lang palang bilhin. Ang pagdating ni Sisa sa kumbento upang kusapin ang kura at pauwin ang anak na si Crispin. Itinaboy ng tagaluto si Sisa. Kanser ng lipunan, maling paniniwala sa relihiyon. Ito ang mga aral sa kabanata 18. Ang aral sa kabanating ito, hindi sa dami ng indulhensya maliligtas ang kaluluwa ng isang tao. Tayo ay huhusgahan ng ating Panginoon sa kabilang buhay ayon sa kabutihan na ating nagawa dito sa lupa. Kaya marapat lamang na habang tayo ay nabubuhay, mabuhay tayo ng naayon sa kanyang mga kalooban. Sa kabanating ito ay pinakikita rin ang pagmamahal ni Sisa sa kanyang anak. Gumawa siyang ng paraan upang masiguro na makakapasok siya sa kumbento. Makakausap ang kura upang masundo na ang kanyang anak na si Crispin. Kahit siya ay isang mahirap lamang, ay nag-isip siya ng paraan kung paano makakapasok sa kumbento, pero naging bigo siya na harapin ng kura at gayon din ang makita ang kanyang anak. Ang isa pang aral na makukuha sa kabanatang ito ay huwag tayong maghusga sa ating kapwa, huwag nating gayahin ang ginagawa ng katulong kay Sisa. Sinabi niyang mabait na may bahay daw si Sisa, ngunit ubod daw ng sama ang kanyang asawa at kailangan daw na pag-ingatan niya kanyang anak, lalo na si Crispin, sapagkat nakatitiyak daw sila na susunod ito sa yapak ng ama. Huwag nating husgahan agad ang isang tao, lalo na ang isang bata. Nagkasasakit tayo sa kalooban ng iba. Hindi porket masama ang kanyang ama ay magiging ganun na rin ang anak. Huwag na tayong magbibintang, lalo na at wala tayong sapat na dahilan para sila ay husgahan. Mga tauhan sa kabanata 18. Sisa namupol ng mga sariwang gulay upang dalahin sa kura sa kumbento para makita si Crispin na naiwan doon ni Basilio. Ang kaawa-awang ina na labis na nasaktan dahil nalaman niyang nangialam daw ang kanyang anak na si Crispin sa kumbento. Padre Salvi, ang kura na nais sanang kausapin si Sisa. Manang Rufa, ang tagatala ng konfraternidad. Manang Sipa, ng manang na gustong sanang kumpisal kay Padre Salvi. Manang Juana, ang nagsabi na kailangan niyang maraming indulhensya para sa kaluluwa ng kanyang asawa.
Manong Pedro ang namumuno sa konfraternidad. Ang katulong ang nagsabi kay Sisa na si Crispin ay sumunod kay Basilio at ito daw ay nangialam ng maraming bagay sa kumbento. Ang kusinero, siya ang nagsabi kay Sisa na pag-ingatan daw ang anak nitong bunso na si Crispin dahil nakasisiguro daw siya na susunod ito sa yapak ng ama.